Mainit ang araw noon sa Barangay Mabini. At sa gitna ng tahimik na kalsada, ay maririnig ang boses ni Claudia. Malakas, matinis, at puno ng galit. Ano ba yan, Aling Pising? Araw-araw na lang may kalat kang ganito sa harapan ng bahay ko. Sigaw ni Claudia habang nakaturo sa matandang kapitbahay. Hindi nakasagot si Aling Bising. Napayuko lamang ito habang bitbit ang walis tingting. Pasensya ka na, iha. Mahina nitong tugon. Pero hindi pa doon natapos si Claudia. Pasensya? Yan lang ang alam mo sabihin? Kung hindi mo kayang linisin ang paligid mo, huwag ka na lang tumira dito. Napatingin mula sa loob ng bahay si Art, ang asawa ni Claudia. Sanay na siya sa eksenang iyon. Lumabas siya at mahinahong lumapit. Claudia, tama na. Hayaan mo na lang si Aling Bising. Matanda na yan, oh. Ngunit mas lalo lamang nag-init ang ulo ng babae. Ikaw, Art, ha? Huwag kang makikialam dito. Hindi mo na nga kayang disiplinahin ang sarili mong mga kasama sa trabaho. Tapos gusto mo pang pangaralan ako? Napakamot na lamang ng ulo si Art. Tinapik niya si Aling Bising at bumulong. Pasensya na ho kayo, nanay, ha? Ako na po ang maglilinis. Umalis si Claudia. Nagngingit-ngit sa galit. Pumasok sa bahay at binagsakan ng pinto si Art. Sa loob, narinig pa itong nagdadabog habang nagluluto. Lahat ng tao dito, walang modo. Ako na lang ba talaga ang may disiplina dito? Reklamo niya habang hinahalo ang ginisang ampalaya. Tahimik lang si Art. Pinilit niyang ngumiti. Mahal, minsan, hindi mo kailangang laging ipaglaban ang tama mo. Minsan, kailangan mo ring unawain ng iba. Tumingin si Claudia ng masama. Ano yun? Ako pa ang mali ngayon? Ako pa ang mag-a-adjust, Art? Huwag mo nga akong sinasabihan ng ganyan. Alam ko kung ano ang tama at mali. Alam ko rin kung sino ang may kasalanan. Huwag mong ipagtanggol ang mga taong bastos. Sa labas, dumaan ang ilang mga kapitbahay. Tahimik silang nagbubulungan. Si Claudia na naman. Walang araw na walang sigawan sa kanila. Hindi na ito alintana ni Claudia. Para sa kanya, ang mundo ay dapat umiikot sa paraan na gusto niya. Wala siyang kaibigan. At kung meron man, matagal nang tumigil sa pakikipag-usap. Kinagabihan, habang nanonood si Art ng balita, narinig niya si Claudia na nagsasalita sa telepono. Hay nako, alam mo ba, Susan? Ang tatanga talaga ng mga kapitbahay ko. Kung ako lang ang masusunod matagal ko na silang pinaalis dito sa barangay. Napailing na lamang si Art. Sa kanyang puso, may halong awa at pagod. Mahal na mahal niya si Claudia, pero hindi niya na alam kung hanggang saan ang kanyang titiisin. Bago matulog, tahimik siyang nanalangin. Panginoon, bulong niya, kung hindi ko po siya mapagbago sa salita, sana po, kayo na lang po ang magbigay sa kanya ng aral. Pero huwag niyo po siyang pababayaan. Mahal na mahal ko po siya, kahit ganito siya. Habang nakapikit si Art, si Claudia naman ay nakatingin sa salamin. Pinagmamasdan ang kanyang sarili. Ang ganda-ganda ko pa rin kahit stress. Bulong niya sa sarili. Ngumiti siya. Pero sa likod ng ngiting iyon, hindi niya alam na unti-unti na siyang nawawalan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tahimik na kumakain ng hapunan sina Art at Claudia. Gaya ng nakasanayan, si Claudia ang unang bumukas ng bibig. Hindi para magpasalamat, kung hindi para magreklamo. Art, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ayoko ng ulam na ganito. Bakit puro ganito na lamang ang niluluto mo? Parang wala kang kabuhay-buhay sa kusina. Huminga ng malalim si Art. Pasensya na, mahal. Akala ko kasi gusto mo ng simpleng pagkain ngayon Simpleng pagkain? Pati buhay natin simpleng-simple na rin
Ni minsan, hindi mo ako nadadala sa mamahaling kainan o kahit sa Tagaytay man lang. Anong klaseng asawa ka ba? Tahimik lamang si Art. Tumingin siya sa mukha ng asawa. Maganda ito, pero tila puno ng galit at panunumbat. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Minahal niya si Claudia ng buong puso. Noong una, ay masayahin naman ito, basikaso at malambing. Pero simula nang umangat sila sa buhay, nag-iba na ito. Parang unti-unting nilamon ng kayabangan. Kinabukasan, maaga siyang umalis para pumasok. Sa kalsada, nadaanan niya si Mang Cardo, kapitbahay nilang tricycle driver. Alam mo Art, siguro tiisin mo na lang ang misis mo. Alam ko mabait ka, at balang araw ay magbabago rin yan. Napangiti si Art, pero sa loob-loob niya, pagod na siya. Tuwing gabi, naririnig niyang pinag-uusapan ng mga kapitbahay ang asawa niya. Wala nang gustong lumapit sa kanila dahil takot mapahiya. Sa trabaho, minsan napapansin ng mga katrabaho niya ang lungkot sa kanyang mukha. Pre, okay ka lang ba? Parang lagi kang lutang ah. Tanong ni Bong, kaibigan niya sa opisina. Okay lang ako pre, tugon niya. Pilit nang umiti. Mahirap lang talaga minsan pag yung taong mahal mo, parang hindi mo na makilala. Nang gabing iyon, dumating si Art sa bahay. Nakita niyang nakikipag-away na naman si Claudia. Ngayon naman ay sa delivery rider. Saan ka ba nang galing ha? 1 oras akong naghintay sa order ko. Wala kang kwentang rider. Sigaw ni Claudia. Namula sa hiya si Art at mabilis na lumapit. Mahal, tama na. Ako na ang mag-aasikaso. Huwag mo nga akong papakialaman, Art. Alam mo, kung katulad mo lang ako, sana marunong kang magpatupad ng disiplina. Lumayo si Art, tahimik. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakatingin siya sa kisame. Iniisip kong papaanong matututo itong si Claudia. Alam niyang ang salita ay hindi sapat. Ilang taon na niyang sinusubukan yon, ngunit hindi nagbabago ang kanyang asawa. Kinabukasan, dinalaw niya ang kanyang kaibigang doktor na si Dr. Nestor. Doon sa kanilang usapan, nabuo ang isang ideya. Art, gusto mong magbago ang asawa mo? Hindi mo kailangang saktan o iwanan. Minsan, kailangan lang niyang maramdaman kung ano ang takot at pagkabalisa na ibinibigay niya sa iba. Natahimik si Art at napaisip. Dok, ibig mo bang sabihin ay takutin ko siya? Ngumiti ang kanyang kaibigan na si Dr. Nestor. Hindi mananakit ha, pero kung matututo siya sa aral na yon, baka bumalik ang dating asawa mo. Yung marunong magmahal at magpakumbaba. Umuwi si Art ng gabing iyon, na may mabigat ngunit malinaw na plano. Hindi para magiganti, kung hindi para turuan ng aral ang babaeng dati minahal niya ng walang kapalit. Panginoon, bulong niya bago matulog. Kung ito lang po ang tanging paraan para matuto siyang magmahal muli, sana po, gabayan niyo po ako. Habang nananalangin si Art, si Claudia naman ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa aral na nakatakda niyang matutunan. Isang hapon, pagkatapos ng mainit na pagtatalo ni Claudia at ni Art, nagpa siya ang babae na lumabas at mamalengke. Habang naglalakad sa palengke, muling umalingaw ang kanyang boses sa pagitan ng mga tindahan. Ano tong isda mo? Puro kaliskis pa. Tapos ganito mo presyohan? Loko ka ba? Sigaw niya sa tindera. Napayuko ang babae. Halos maiyak. Pasensya na po ma'am. Bagong salang lang po kasi. Pasensya ka dyan. Kung hindi ka marunong magtinda, huwag kang magninegosyo ha. Nilingon siya ng mga tao. May ilan pang nagbulong-bulungan. Si Claudia na naman, sabi ng isang lalaki. Pag-uwi niya, dala-dala ang pagkain pero kasama rin ang inis
at yabang na lagi niyang sandata. Hindi man lamang siya nakonsensya sa mga nasabing salita. Pagsapit ng gabi, habang kumakain silang mag-asawa, ay bigla siyang napahinto. Aray, Art, parang sumasakit ata ang tiyan ko. Sabi niya habang hawak ang sikmura. Baka naparami ka naman ng pagkain, mahal. Biro ni Art, pero kita sa mukha nito ang pag-aalala. Lumipas ang ilang minuto at nagsimula siyang magsuka at magtae ng walang tigil. Pawis na pawis siya. Nanginginig. Halos hindi makapagsalita. Art, ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ko. Sigaw niya. Ngunit mahina ang tinig. Habang nanginginig ang mga kamay. Agad siyang binuhat ni Art at isinugod sa ospital. Pagdating sa ER, nagkagulo ang mga nurse. Nilagyan siya ng dextrose. Sinuri ang vital signs at agad na dinala sa testing room. Pagkalipas ng halos 1 oras, lumabas si Dr. Nestor, ang kaibigan nitong si Art. Mr. De La Cruz, lumabas na po ang resulta. Pero wala kaming nakitang anumang problema sa katawan ng asawa mo. Lahat ng test ay normal. Napakunot ang noo ni Claudia. Ano? Halos mamatay na ako sa sakit. Tapos wala kayong nakikita? Pinilit ni Dr. Nestor na magmukhang seryoso. Maaaring merong ibang dahilan, Mrs. De La Cruz. Baka may spiritual o emosyonal na pinanggagalingan. Napatitig si Claudia sa doktor. Nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Na kinukulam ako? Natahimik lang si Art, pero may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Mahal, baka nga, alam mo naman di ba? Ang dami mong nakakaaway araw-araw. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang galit na galit sa'yo. Natigilan si Claudia. Parang tumigil ang mundo. Sa loob ng kanyang isip, isa-isang bumalik ang mukha ng mga taong ininsulto niya. Si Aling Pising, ang tindera sa palengke, ang delivery rider, maging si Leonora, na kapitbahay na dati niyang pinahiya, at marami pang iba. Dahil doon ay bigla siyang kinilabutan. Hindi naman siguro. Baka naman hindi yan totoo, Art. Ngumiti si Art. Hinaplos ang buhok ng asawa. Hindi ko alam, mahal. Pero kung ako sa'yo, manalangin ka lang. Baka panahon na rin para ayusin mo ang pakikitungo mo sa mga tao. Baka ito na yung papala sa'yo. Napayuko si Claudia. Tahimik siyang napaiyak habang nakahiga sa hospital bed. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi sa sakit ng tiyan, kung hindi sa posibilidad na siya na mismo ang nagdala ng kapahamakan sa sarili. Pagkalabas ni Art ng ospital, halos kandongin na ni Art si Claudia sa paglalakad. Mahina pa rin ito, maputla, at halos walang ganang magsalita. Pag-uwi nila sa bahay, agad siyang pinahiga ng asawa sa kama. Tahimik ang buong bahay. Wala ni isang kapitbahay na bumisita o nagtanong. Karaniwan na kasi sa kanilang lugar na kapag si Claudia ang may kinalaman, mas pinipili na lamang umiwas ng mga tao. Lumipas ang ilang oras. Habang pinupunasan ni Art ang pawis ng asawa, bigla siyang nagsalita. May nahon ngunit may laman. Mahal, naisip ko lang no. Ang sabi kasi ng kaibigan ko, wala namang sakit sa katawan mo. Pero paano kung iba talaga ang dahilan ng pananakit niyan? Napatingin si Claudia. Mahina pa ang boses. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Art sa kanya. Seryoso. Baka meron talagang may galit sa'yo. Baka may taong nagdarasal ng masama laban sa'yo, mahal. Dahil sa mga nasabi o nagawa mo sa kanila. Hindi kaya may nagkukulam talaga sa'yo? Ano kaya kung magpatingin tayo sa albularyo? Nang muli niyang marinig iyon, napahawak si Claudia sa dibdib. Bigla siyang kinilabutan.
Parang may dumaloy na malamig na hangin sa buong katawan niya. Huwag mo nang sabihin yan, Art. Hindi ako naniniwala sa kulam. Ngunit halata sa kanyang tinig ang pangangatog. Pero totoo, diba? Ang dami kong nakaaway. Lahat yata ng kapitbahay natin, galit na galit sa akin. Tahimik lang si Art. Hinaplos niya ang kamay ng asawa. Hindi ko sinasabing totoo yan, mahal. Pero minsan, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Siguro panahon na para magbago ka. Para humingi ng tawad sa mga nasaktan mo. Tahimik si Claudia. Nakatingin lang siya sa kisame. Hawak pa rin niya ang kanyang tiyan. Habang bumabalik sa isip niya ang mga nangyari. Naalala niya si Aling Bising na halos maiyak sa kanyang mga sinabi. Si Leonora, na ipinahiya niya sa harap ng mga tao. Pati rin ang kanyang sariling kapatid na tinawag niyang walang mararating sa buhay. At marami pang iba. Sa isang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng salitang binitawan niya. Bawat insulto, bawat panlalait, at bawat pagkakataong nakasakit siya sa iba. Parang biglang lumabo ang paligid at napaiyak siya ng tahimik. Art, mahinahong bulong ni Claudia. Baka nga totoo yung sinasabi mo. Baka nga parusa ito sa mga kasalanan ko. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasakit pala yung mga ginawa ko sa iba. Hinawakan ni Art ang kamay niya ng mahigpit. Pero hindi pa huli ang lahat, mahal. Habang may pagkakataon, maaayos mo pa to. Hindi mo kailangang maghintay ng isa pang sakit para matuto. Tumango si Claudia. Sa unang pagkakataon, nakita ni Art ang luha sa mga mata ng asawang matagal na niyang hindi nakitang umiyak. Sa gabing iyon, bago matulog, lumuhod si Claudia sa tabi ng kama. Hindi siya marunong magdasal, pero pinilit niyang magpasalamat. Panginoon, kung ito man po ay parusa, salamat po. Kasi ngayon lang ako natutong matakot at ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabigat ang kasalanan ko. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang unti-unting pagbabago ni Claudia. Tahimik, totoo, at galing sa puso. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang kaunting lakas ni Claudia. Ngunit ibang-iba na siya sa dati. Tahimik, kalmado, at parang laging nag-iisip. Habang nakaupo sa harap ng salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Hindi niya na nakita ang maganda, matapang, at palaban na babae. Ang nakikita niya ngayon ay isang pagod na muka, puno ng panghinayang. Lumapit si Art. May dalang kape. Kamusta ang pakiramdam mo, mahal? Tanong nito. Medyo ayos na. Tugon ni Claudia sabay ngiti. Art, napag-isipan ko yung mga sinabi ko. Siguro nga, baka tama ka. Baka kailangan ko nang baguhin ang sarili ko. Napangiti si Art. Pilit niya hindi ipinapakita ang tuwa. Hindi mo kailangang pilitin, mahal. Basta't gawin mo yung alam mong tama. Kinabukasan, isang bagay ang ikinagulat ng buong barangay. Si Claudia, ang dating palasigaw, palamura, at mapangmata, ay lumabas ng bahay dala ang isang basket ng prutas. Unang pinuntahan niya si Aling Bising, ang matandang kapitbahay na madalas niyang pagalitan. Aling Bising? Mahina niyang simula, halos hindi makatingin. Pasensya na po sa mga nasabi ko noon. Alam kong nasaktan ko kayo. Hindi ka agad nakasagot si Aling Bising. Napatingin lang ito sa kanya. Halatang nagugulat. Iya, hindi ko inaasahan to. Sige na, kakalimutan ko na yon. Ang mahalaga, mukhang mabait ka na at nagbago. Ngumiti si Claudia at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya. Luha ng kaluwagan. Sumunod niyang pinuntahan si Leonora, ang kapitbahay na dati niyang minamaliit. Nasa labas ito, nagwawalis, at nang makita siya, agad itong nagsalita. Aba, ang hangin ata.
biglang bumait ka, Claudia? Sabi ni Leonora na may halong biro. Ngunit hindi sumagot si Claudia ng masakit. Bagkus ay ngumiti siya at mahinaw ng tumugon. Leonora, at sana hindi na lang hangin ang dahilan. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko noon. Natahimik si Leonora. Sa likod ng biro, may nakatagong awa at respeto. Alam mo, hindi ko akalaing maririnig ko yan sa'yo. Pero mabuti ka, Claudia. Lahat naman tayo ay may pagkakataong magbago. Simula noon, unti-unting nag-iba ang tingin ng mga kapitbahay sa kanya. Sa tindahan, tinatanggap na siyang muli ni Mang Rolly. Sa simbahan, hindi na siya tinitignan ng masama. Maging si Art, tuwang-tuwa sa pagbabago ng asawa. Tuwing umuuwi siya, hindi na sigawan ang sasalubong sa kanya kung hindi ngiti. Isang gabi, habang magkasamang nanonood ng TV, biglang nagsalita si Claudia. Art, natatakot ako minsan. Baka bukas bumalik ako sa dati kong ugali. Baka hindi ko kayaning panindigan itong pagbabago na to. Hinawakan ni Art ang kamay niya. Mahal, huwag kang matakot. Ang pagbabago, hindi yan biglaan. Pero kapag natutunan mo at natuto ka, kahit gaano kabagal, darating yan sa puso mo. Ngumiti si Claudia. Salamat, Art. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita kung gaano ako naging masama. At sa gabing iyon, habang natutulog si Claudia, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Unang beses matapos ang napakahabang panahon. Sa wakas, bukas na ang kanyang puso sa kabutihan. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang naging mas magaan ang buhay ni Claudia. Ang dating mga ngiti na pilit lang noon, ngayon ay totoo na. Nakikisalamuha na siya sa mga kapitbahay, marunong nang makinig, at higit sa lahat, natutunan na niyang pumuri imbes na manlait. Si Art, sa bawat araw na dumaraan, ay labis ang pasasalamat. Hindi niya akalaing magiging matagumpay ang plano niyang minsan ay tinutulan pa ng kaibigang doktor. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing trabaho, nasalubong niya si Dr. Reyes, ang doktor na tumulong sa kanya noon. Art, bati ni Dr. Reyes, kamusta ang misis mo? Bukang matagumpay ang plano natin ah. Napangiti si Art at napakamot sa ulo. Oo nga, Nestor eh. Sa totoo lang, hindi ko akalaing ganito kabilis ang pagbabago niya. Minsan naiiyak ako dahil sa sobrang tuwa. Pero sigurado ka bang sasabihin mo na sa kanya ang totoo? Tanong ni Dr. Reyes. Medyo nag-aalala. Baka mabigla siya. Napabuntong hininga si Art. Matagal ko na rin pinag-iisipan yan. Pero sa tingin ko, panahon na bro. Kinabukasan, habang magkasamang nag-aalmusal sina Art at Claudia, napansin ng lalaki na tila masigla at maniwalas ang asawa niya. Natawa pa si Claudia nang sabihin. Art, alam mo ba? Nagluto ko ng adobo para kay Aling Bising. Akalain mong nagustuhan niya. Dati pag ako ang nagluluto, wala raw lasa. Tumawa si Art, ngunit may halong kaba sa kanyang dibdib. Ay mahal, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Biglang tumahimik si Claudia. Ano yun? Huminga ng malalim si Art. Tungkol doon sa nangyari sa ospital. Sa totoo lang, wala kang sakit noon. Hindi rin kulam yun. Nanlaki ang mga mata ni Claudia. Anong ibig mong sabihin? Nakipag-usap ako sa kaibigan kong si Nestor. Sinadya naming palabasin na misteryoso ang sakit mo. Gusto ko lang kasi na matakot ka. Gusto kong makita mong may mga bagay na hindi kayang kontrolin ng pagiging matigas ang ulo. Alam kong mali na linlangin ka, pero ginawa ko yun dahil ayokong tuluyang masira ang pagkatao mo, pati ang relasyon natin. Tahimik lang si Claudia. Tinignan niya si Art. Halatang naguguluhan. Ibig mong sabihin, lahat ng yun ay palabas lang? Oo, pero hindi ko sinasadyang saktan ka. Gusto ko lang sanang maramdaman mo yung takot. Yung pakiramdam na baka mawala ang lahat. Para lang sana makita mo kung gaano kahalaga ang maging mabuting tao.
Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Claudia. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagalit. Bagkus ay maraan niyang hinawakan ang kamay ni Art. Art, salamat ah. Oo, nasaktan ako. Pero mas natutunan kong mahalaga pala na may taong handang turuan ako. Kahit sa paraan na masakit. Nang marinig iyon, napaluha si Art. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na kailangan ng takot o sakit para magbago si Claudia. Ang pagbabago niya ay totoo at nag-ugat sa pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, halos hindi na makilala ng mga tao si Claudia. Ang dating palasigaw sa kanto, ngayon ay palangiti na. Ang dating mapanghusga, ngayon ay marunong ng umunawa. Ang dating iniiwasan, ngayon ay nilalapitan na ng mga kapitbahay. Sa maliit nilang barangay, parang naging bagong tao si Claudia. Madalas na siyang makita sa simbahan tuwing linggo. Nagpo-volunteer sa feeding program at minsan pa'y nagbibigay ng libreng pagkain sa mga batang lansangan. Maraming nagtataka, marami ring humahanga. Ngunit sa puso ni Claudia, alam niyang hindi mahika o kulam ang dahilan ng pagbabagong iyon, kung hindi pag-ibig at aral na mula sa kanyang asawa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng halaman sa harap ng bahay, dumaan si Leonora at ngumiti. Claudia, grabe ka na ngayon ha. Iba ka na talaga. Ang ganda mong tignan kapag nakangiti. Ngumiti siya pabalik sa babae. Salamat, Leonora ha. Alam mo, minsan kailangan pala natin masaktan para ma-realize kung gaano natin kailangang magbago. Lumapit si Leonora, bagyang natawa. Akala ko dati, wala nang pag-asang magbago ka. Pero ngayon, ikaw pa yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Sa totoo lang, natutuwa kami sa iyo, Claudia. Napatingala si Claudia sa langit. Hindi ako magbabago kung hindi dahil sa asawa ko. Ginamit siya ni Lord para gisingin ako. Minsan, yung taong pinakagalit sa atin, ang siya ring tutulong sa atin para maging maputi. Nang gabing iyon, habang magkasamang kumakain si Art at Claudia, napuno ng katahimikan at ngiti ang hapagkainan. Wala na ang sigawan, wala na ang tampuhan, wala na ang mga awayan. Tanging katahimikan ng mag-asawang marunong ng magmahal at magpatawad ang siyang namamayani sa kanilang munting tahanan. Art, sabi ni Claudia, naisip ko lang, gusto kong bumawi sa lahat ng nasaktan ko noon. Hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. Gusto kong tumulong sa barangay, mag-organize ng libreng feeding program palagi sa mga bata. Tuwang-tuwa si Art. Napakaganda niyang ideya mo, mahal. Alam kong kaya mo yan at susuportahan kita. Simula noon, naging inspirasyon si Claudia sa kanilang lugar. Tinatawag pa nga siya ng mga bata bilang Tita Claudia ng barangay. Hindi dahil sa pera o yaman, kung hindi dahil sa kanyang kabutihang loob. Hanggang isang araw, habang nagkikwentuhan sila ni Art sa kanilang terrace, napatahimik si Claudia. Alam mo, Art, naalala ko pa rin yung takot ko noon. Akala ko talaga'y mamamatay na ako. Pero sa totoo lang, yung araw na yun yung araw na akala ko katapusan ko na. Pero yun pala, ang simula ng totoong buhay ko. Ngumiti si Art at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Totoo yan, mahal. Minsan, kailangan lang nating maramdaman na mawawala ang lahat sa atin para ma-realize kung ano talaga ang mahalaga. Ngumiti si Claudia, may luha sa mga mata, ngunit puno ng kapayapaan sa puso. Salamat, Art ha. Hindi dahil sa niloko mo ako noon at pinagkaisahan niyo ako ni Nestor, kung hindi dahil minahal mo ako ng sapat para turuan ako ng leksyon na hindi ko malilimutan. At sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam ng mag-asawa ang tunay na himala. Hindi ang mahika, hindi ang kulam, kung hindi ang pagbabagong nagmumula sa pusong marunong magmahal, umunawa at magpatawad. Sino nga bang mag-aakala na ang dating napakasalbahing babae ay kaya pa palang magbago
sa pamamagitan ng isang leksyon na parang sa tingin natin ay hindi maganda sapagkat mula sa panloloko. Subalit matagumpay naman ang kinalabasan. Ano't ano man ang naging paraan ni Art, pero isa lamang ang aking nalalaman. Dininig ng Diyos ang kanyang munting panalangin para sa kanyang minamahal na asawa. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa takot, kung hindi sa pag-amin sa sariling pagkakamali at pagnanais na itama ito. Minsan, kailangan nating masaktan para matutong magmahal. At ang pinakamagandang himala sa buhay ay ang taong handang magbago nang dahil sa pagmamahal.